Isang malaking pribilehiyo na makatayo dito kasi natatandaan ko nung bago-bago pa lang ako sa faith. Tapos nagkaroon ng Christmas party na picture frame. Sabi, gawin mo kung ano yung maging gusto mo sa ministry soon. Tapos nagawa ko ng Bible, nakatayo ako sa pulpit na to. Ito din to. Tapos sabi niya, anong gusto mo? Gusto ko po magturo pag Sunday. At God, hear my prayer. Or at hindi ko ina-expect kasi nung November 14, sabi ko nga yun, spiritual birth ko. Tapos pagkagising ko, may nag-chat sa akin na, sabi ko hindi ko ina-expect kasi spiritual birth ko yun. Tapos ang laking regalo na binigay ni Lord na makatayo dito. Kasi hindi mo din akalain, although tumatayo na tayo sa mga training sa youth, pero iba pa rin yung yung pressure pati yung saya kapag ang dami pa lang tao. Na pressure sa dami ng tao, pero salamat sa Panginoon at wala pa. Ayan, pwede palabas na po yung natin. Ba yun? Yun, may tambol pa. At yung message po natin ngayon is empty me, fill me. Jesus' first miracle in John chapter 2 verse 1 to 11. Kaganinang umaga kinikilig ako nung nakita ko yung message ni Pastor. Sabi ko ang galing kasi wedding din. Although hindi ko siya in-expect na ayun yung share ni Pastor. Kasi eto din sabi ko, Lord, ano ba yung share ko sa Sunday? Tas may pumasok sa isip ko miracle. Miracle, tapos sabi ko, sinearch ko, ano ba yung unang miracle na ginawa ni Lord? Tapos ayun yung lumabas, yung sa John chapter 2. At kasalan to. Kasalan sa Cana. Yung unang miracle na ginawa ni Jesus. At babasahin, di pa pala mag-pray. Hindi, mag-pray po muna tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na maka-attend ulit kami ngayong linggo. Isang Diyos na dakila at tapat ka, Lord, dahil hindi mo kami pinabayaan sa bawat oras ng buhay namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy nyo kaming samahan, patuloy nyo kaming gabayan, Panginoon. Itago mo kami sa iyong likuran, Panginoon. Lahat ng masasabi ay nanggagaling sa iyo, Lord. Bigyan mo din kami ng puso at tenga na handang makinig sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na sumama sa amin, Panginoon. Hindi matapos yung gabi na ito na walang nangyari, wala kaming natutunan at hindi namin mapapamuhay yung mga natutunan namin. Lord, ikaw po ang patuloy na gumabay. Holy Spirit, samahan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mataas at madakila. In Jesus' name we pray. Ang message natin is sa John chapter 2 verse 1 to 11. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos na ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sa atin, naubusan lang ng kanin. Pero eto, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin ninyo ang anumang inuutos niya. May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ang tubig, ang mga tapayan at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala ng kasal. Tinikman ng namamahala ng tubig na naging
naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya pinatawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda kapag marami nang nainom ang mga tao. Saka na lamang inilalabas ang ordinaryong alak, pero iba ka. Dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod. At kung kanina pinakita sa atin kung ano yung mga ginagawa sa kasal ng mga Hudyo, ngayon naman is nasa handaan na tayo. Invited tayo. Invited tayo. Pero hindi ko talaga in-expect na yung invited tayo, no? Pero yung topic natin is Empty Me and Fill Me. Yung kasal na yun is big event siya sa mga Israelita. Kasi yung kasal dati is, ayun yung nagiging way nila to celebrate, mag-rest, mag-vacation, tsaka leisure. Kasi 'di ba alam naman natin yung panahon is mahirap din. Panahon dati is mahirap din. Hindi naman uso dati yung magta-travel ka para mag-leisure, ganyan. At mapapansin natin pag nagbabasa tayo ng Bible, paano sila nagsasaya? Sa mga piyesta lang, 'di ba? Sa mga kasala, may nabanggit ba dong birthday, parang may birthday? 'Di ba parang wala din? Kaya yung kasal na yun, napakahalaga sa kanila nun. Sobrang halaga na sa kanila na, sabi doon kanina, 20 to 30 gallons. Isipin natin kung iinom yun, sobrang daming tao nung panahon na yun. At ayun yung nagiging way nila to celebrate. Kaya si Maria din, si Maria sa verse 3, sabi niya kay Jesus na ubos na yung alak. At kay Jesus siya lumapit, and maybe si Maria is elder din siya nung panahon na yun. Kasi sabi doon may tagapamahala di ba? Ibig sabihin, may elder na din nung mga panahon na yun na nag-aasikaso din. Katulad yung mga elder dito na tumutulong pag may handaan or mga may inaayos, ganon. At sa chapter 5, pero gumawa pa rin si Jesus. Sabi niya, ginang, hindi pa ito yung panahon ko. Pero si Jesus, ginawa niya pa rin kung ano yung sinabi or inas sa kanya ni Maria. At to clear lang, yung wine po dati is, before is may health benefits siya. Baka sabihin, ay pwede na palang mag-inom kasi nga si Jesus, unang hiwalang ginawa niya is yung wine. Pero yung wine po dati is medicine sa kanila at nagiging leisure din. Pero healthy siya kasi pure juice yung ginagamit nila doon. Kaya tayo ngayon, ang dami ng way to celebrate. At kung wag na natin idadahilan nyo, kasi madami na tayong variation of foods, tsaka meron na tayong medicine, at marami ng way to celebrate. Pwede nang mag-travel, pwede nang mag-arkela ng kung ano-ano, kaya ayun na yung gawin natin. Sa verse 6, sabi niya, may 6 na tapayan. Yung tapayan doon is banga or jar. Sa 1 jar na yon, pa-next nga po ng ganyan, ayun yung lagayan ng pinagladyan nun. Meron 20 to 30 gallons isang ganyan. Or merong 120 to 180 liters. Isipin natin yung isang ganyan is merong 180 na 1 liter ng Coke para maisip natin siya. Yung galon natin dyan, meron siyang 20 to 30. Yung galon natin nilalagyan ng tubig natin. Yung isang pa lang yun, jar pa lang yun, meron na siyang nilalaman na 20 to 30 gallons. At ginagamit yan, sabi sa English version, Jewish purification or ceremonial washing. Ibig sabihin, yung ginamit na banga ni Jesus to make a miracle is, hindi lang siya basta-bastang jar. Ginagamit siya sa mga ceremonial washing. At yung mapapansin natin, yung unang himalang ginawa ni Jesus, ba't ganun? Parang unang ko yung binasa, hindi ko siya magets. Ba't ganun, Lord? Parang hindi siya dramatic, hindi siya cinematic.
na walang nagiiyakan, walang, alam mo yun na si Jesus sumarang, tas may bumaril. Alam mo yung mga ganong himala, meron doon, di ba, naging himala ni Jesus, nagbangon siya ng patay. Pero yung ba't yung unang himala ni Jesus is, yung tubig, ginawa niyang wine. Ayun po yung masasagot natin mamaya. At next po, how Jesus turned water into wine in your life. At doon nakita natin si Maria. Sabi ni Maria doon, Maria asked Jesus, how Jesus turned water into your life as Jesus. Sabi niya, si Maria, meron doon, di ba sinabing tagapamahala ng kasal? Meron doong nag-aasikaso talaga, ganyan. Pero si Maria, bakit kay Jesus siya lumapit? Alam ni Maria kung kanino siya lalapit. Kasi sabi doon, in-invite lang din si Jesus tsaka yung mga tagapamahala niya, di ba? At alam ni Maria kung kanino siya lalapit. Pero hindi napansin ni next po. Come close to Him. Si Maria, lumapit siya kay Jesus. Siyempre, bago mo naman masabi yung hinihingi mo sa tao, kung ngayon pwede na tayong mag-chat, kamustahin. Pero ngayon, lumapit si Maria kay Jesus. Siyempre, bago tayong mag-ask, kailangan lumapit muna tayo kay Jesus para magkaroon siya ng miracle sa buhay natin. Kailangan lumapit tayo kay Jesus. And number 2, ask Him. At di ba yung panahon na yan, nasa kasiyahan naman sila? Nasa kasiyahan sila nasa isa silang kasalan Pero pwede na bang hindi sagutin ni Jesus yung prayer nila o yung ask ni Maria sa kanya? Kasi pwede na yan, magtubig na lang, may tubig naman noon, may pagkain. Pero si Maria, nag-ask pa rin siya kay Jesus. At tayo sa panahon sa sitwasyon natin, si Maria siguro anxious siya noon or nag-aalala siya noon, pero nasa panahon siya ng kasiyahan. May feeling tayo, nandito tayo sa kasiyahan, pero parang ang lungkot, ganon. Pero si Maria, pinakita niya doon na kahit anong sitwasyon ng buhay mo, dapat lagi kang mag-a-ask kay Jesus. Kung masaya ka, malungkot ka, worried ka, or stress ka, dapat kay Jesus tayo lumalapit. At magkaroon tayo ng have faith and wait. Kasi sabi doon ni Jesus, di ba, na hindi pa to ginang, hindi pa to yung oras ko. At kung mag-aas tayo kay Jesus, kailangan matuto tayong maghintay sa Kanya. Kasi alam niya kung kailan yung tamang panahon. Hindi natin alam kung gaano katagal yung oras na hinintay. Kasi nga sabi doon, pupunuin pa nila yung banga. Di ba sabi doon, 20 to 30 gallons ng tubig. Pag tinimes pa sa 6 yun, magiging 180, ganon. Sobrang tagal pa niya bago mapuno. Sobrang tagal pa mapuno nung banga na yung bago siya mapuno, o yung jar na yung bago mapuno. Kaya tayo, akala natin, di ba, naghihintay tayo, ganyan. Hindi natin alam, may ginagawa or kumikilos na si Jesus sa buhay natin. Huwag natin siyang pangunahan na nag-ask na ako sa iyo, Lord, bakit wala pa? Kasi kumikilos si Lord. Hindi niya hinahaya, kung hindi niya pa binibigay yung hinihiling mo, dapat matuto tayong maghintay. Don't rush the things that we cannot control. Kasi si Jesus lang yung may kakayanang magbigay nun. Nag-ask ka pero gusto mo sagutin agad. Dapat naghihintay tayo at kung ano yung hiniling natin at kung paano niya yung tutugunin. Napansin natin, sabi doon, mas masarap yung alak na binigay ni Jesus. Ibig sabihin, nung una, masarap na yun Masarap na yung alak, di ba kasi sabi,
Iba ka kasi yung unang nilalabas na alak, doon yung masarap. Tapos sa dulo na, yung mga hindi na masarap, yung mga, siguro mga iced tea na lang yung ganon, hindi na wine. Kasi, iced tea na pala nun eh. Hindi, pero sabi, kasi hindi na napapansin ng tao kasi nasa kasiyahan na sila, di ba? Pero, binigay ni Lord yung best, yung mas masarap. Nagulat yung tagapamahala na, iba ka, mas masarap yung nilabas mo sa dulo. Ibig sabihin, sinagot ni Jesus si Maria na mas the best. Kasi natuto siyang maghintay. Di ba? Natuto siyang, si Jesus yung gumawa. At dito, let Jesus. At ano man yung, sabi niya, at si Maria, nagkaroon din siya dito ng, hindi na sabi sa kanya ni Jesus, ginang hintayin mo yung panahon ko, hindi ko pa panahon. At sabi ni Maria, kung mapapansin natin dito sa verse, sabi niya sa mga taga-sunod ni Jesus, sundin niyo kung ano yung inuutos niya. Inuutos ni Jesus. Ibig sabihin, kahit sinabi ni Jesus na hindi niya pa yung panahon, si Maria nagkaroon pa rin siya ng faith na hindi pa rin huminto yung pananampalataya niya o yung nag-ask siya kay Jesus pero hindi pa rin huminto. Sige, Jesus, ikaw na bahala. Pero may ginawa pa rin siya. Sabi niya sa mga taga-pamahala, sundin niyo siya. At hindi siya nawalan ng pag-asa pati tiwala nung hindi pa binigay ni Jesus kung ano yung hinihingi niyang panalangin. Kasi may ginagawa pa rin si Maria. Kung tayo ngayon may hinihiling tayo, may pinagpe-pray tayo, hayaan natin si Jesus. Gawin natin kung ano yung parte natin ngayon. Kung may hinihiling natin kay Lord na makapagtapos tayo ng pag-aaral, hintayin natin na tugunin yun ni Jesus. Nag-stop ako ng pag-aaral. At akala ko dati hindi ko na yung magagawa. Hindi na ako makakapagtapos. Pero, hindi ibig sabihin na hindi pa binigay, hindi na bibigay. Matuto tayong maghintay at magkaroon tayo ng faith sa Kanya. Habang ginagawa natin yon, huwag nating kalimutan si Jesus na kumikilos sa buhay natin. At next slide po. Let Jesus empty your jar. Meron doon, di ba? Meron doong 6 na jar, or yung pinupuno yung kanina. At nakatambak lang siguro yun kasi nga ginagamit yun sa panahon ng mga ceremonial. Maybe nakatago doon, nakatambak lang siya doon. Kasi hindi pa naman yung panahon ng ceremonial eh. Pero, bago mapuno ni Jesus ng water into wine, yung buhay mo, kailangan ipa-empty mo muna sa Kanya yan. Kailangan, ano ba yung 6 jars na pwedeng gamitin sa'yo ni Jesus right now? Ano ba yung family ba yan? Pag-aaral ba yan? Sarili? Mga pangarap, ambisyon? Dapat, ayun ba yung pumupuno sa'yo kaya hindi ka mapuno ni Jesus? Ano ba yung pumupuno sa atin ngayon? Worry? Stress? Ano yung magiging ako bukas? Ano yung magiging trabaho ko? Ano yung magiging course ko? Ano na ako? Kasi naglilingkod naman ako naglilingkod naman sila eh. Mga tagasunod, si Maria, naglilingkod naman sila eh. Nung panahon na yun. Pero ano ba yung pwedeng gamitin sa'yo ni Lord ngayon? Baka kasi masyado mo siyang pinupuno ng mga bagay na hindi naman mahalaga. Na nakatambak ka lang dyan, pero hindi natin pinapagamit sa Lord. Let Jesus empty it. Paubos natin siya kay Jesus. 'Di ba parang ang ano lang, paubos mo siya ngayon. Kung nagwo-worry ka ngayon kung ano yung mangyayari, ipag-pray mo, Lord, ubusin mo yung laman ng puso ko ngayon. Ubusin mo yung buhay ko ngayon. At ikaw naman ubusin mo yung old ways ko,
naglilingkod naman ako sa iyo, Lord eh, pero hindi lang consistent sa pagde-devotion. 'Di ba? Naglilingkod naman ako pero alam minsan na pakiramdam ko nagkakamali pa rin ako sa iyo. Pwede mo namang isuko sa Panginoon ngayon yan eh. At sabi dito, hindi pwedeng ladyan ni Lord yung puno na. Kasi hindi yun hindi niya yung malalagyan kung meron ka nang nilagay. Kung meron nang nakalaan diyan sa iyo, kung gusto mong kontrolin pala yung buhay mo, wag ka na kay Jesus. Kasi dapat magpaubos tayo sa kanya. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, hayaan mo si Jesus yung magtanggal niyan ngayon. Wag mong kontrolin yung buhay mo. Wag nating kontrolin yung mga gustong mangyari. Kaya nagkakaroon tayo ng pangamba kasi gusto nating kontrolin yung mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin. Pinupuno natin, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Tama naman yung magbigay tayo ng effort. Tama naman na pag naghahanap tayo ng trabaho, mag-a-apply tayo, or kapag may problema, susolusyonan natin sa pamilya, di ba? Pero hayaan mo si Lord na kumontrol niyan. Hayaan mo si Lord yung paubos mo kay Lord yung sarili mo ngayon. Kasi wag mo masyadong gusto mo ikaw yung magbigay ng solusyon sa mga bagay na hindi mo naman kayang solusyonan. At si Jesus lang yung pwedeng gumawa nun. Si Jesus lang yung pwedeng maglinis sa'yo. Si Jesus lang yung pwedeng mag-empty sa'yo ngayon. Kaya hayaan natin si Jesus na mag-empty sa atin ngayon. Next po. Let Jesus fill your jar. At sabi ko nga kanina, 'di ba, hindi madaling punuin yung jar na 'yon. Kasi nga, 'di ba, banga na siya, jar na siya, nakatambak na siya doon. Yung dati sa atin kasi may gripo tayo, may yung lagayan ng tubig natin ngayon, plastic. Pero dati, bago mo siya makuha, ano ba yung kuwaan ng tubig dati? Ilog, tsaka balon. Hindi natin alam kung gaano kalayo yung balon na yun, di ba? Pero, di ba, kuha sila. Pero, yung gamit nila doon, bato din yun. Yung ginaganon. Balon, di ba? Pero, yung sasalin nila, yung bago nila isalin, bato pa rin yun. Di ba? Sasalin nila sa bato, pero bato pa rin yun. Ibig sabihin, kung nagpaubos tayo kay Jesus, hindi rin siya, hindi madaling punuin yung jar din natin. Kasi mabigat yung bato eh. At bago natin mapuno yung jar natin, bago mapuno ng tubig at magkaroon ng miracle at gawing wine ni Jesus or maging the best yung hinihiling natin sa Kanya, kailangan magpapuno tayo. Kasi, although magkakaroon talaga ng hindi talaga magiging madali minsan yung lakarin natin or yung mga sitwasyon natin ngayon. Pero magbigay tayo ng effort na magpapuno kay Jesus. At di ba yung mga taga-sunod doon, sabi niya, sumunod sila kay Jesus. Nagtataka ako nung binasa ko, hindi sila nagtataka kasi sabi ni Maria, siguro naman narinig nila yun na nihiling ni Jesus hinihiling na Maria is wine. Bakit pinapapuno ni Jesus ng water yung banga? 'Di ba? Bakit ayun? Pero hindi nagtaka yung mga, ewan ko kung nagtaka yung mga taga-sunod, pero pinuno nila yon ng tubig without asking Jesus, bakit? Bakit pinapapuno mo ng tubig? Bakit binibigay mo sa akin motor? Gusto ko nga kotse. 'Di ba? Minsan, hindi, sabi ni Jesus, punuin nyo ng tubig. Kasi may ibibigay ako, may gagawin si Jesus na miracle sa buhay mo. Ayun nga, yung hayaan mong si Jesus yung pumuno sa'yo. Kung minsan nagtataka tayo, bakit tubig lang lagi, Lord? Mapupuno na, Lord, oh. Mapupuno na. Okay naman yung buhay ngayon. Sakto lang. Saktong tubig lang. 'Di ba? Saktong
nakakain lang, saktong nakakapag-aral, nakakapagtrabaho, nasusustain naman. Pero ayun lang, tubig lang. Walang special ba dito? Kasi hiningi ko, Lord, ganito eh. Hiningi ko maging CEO, maging ano, ganon. Pero bakit, Lord, tubig pa lang? Hindi sinabi ni Lord, ni Jesus, na tubig lang. Tubig pa lang. Kasi nga maghihintay pa tayo, di ba? Kaya matuto tayong maghintay kay Jesus. Um, Hayaan nating punuin. Sabi nga doon, di ba, hindi madaling punuin yung tubig na yon. Kasi nga, yung batong paglalagyan mo, kasalo ka pa sa balon, sa ilog, kung saan man sila kumukuha ng tubig, tapos bato din yung gamit. That's why, meron doon mga taga-sunod na tumulong. Napansin na mga taga-sunod na sumunod kay Jesus. Kaya, may pagkakataon din talaga na kailangan natin yung church. Kailangan natin yung fellowship. Kailangan natin ng mga taga-sunod ni Jesus. Kasi kapag nawala tayo, kaya nga tayo merong pastors, may mentors, may friends, may family dito. Kasi, napansin nyo, hindi naman tumulong yung ibang in-invite eh. Di ba? Hindi tumulong yung caretaker nung kasal nila pastor. I mean, tumulong sila pero may bayad yun. Pero yung mga taga-sunod ni Jesus, tumulong talaga sila without asking bakit. Bakit tubig lang? At that's why, ayan nga, kailangan nating, pag nagpapapuno tayo kay Jesus, kailangan natin ng devotion, ng prayer, ng worship, pero kailangan din natin ng fellowship. Kasi matutulungan natin yung bawat isa. Matutulungan natin yung, kung taga-sunod ni Jesus, si Mark lang yung, si Mark pala. Hindi, si Mark lang, or si Lucas lang yung, tama ba? Mali pala. Hindi, kung yung isang taga-sunod lang ni Jesus yung nagpupuno nun, baka nagreklamo na yun, baka pinukpok na sa taga-ibang taga-sunod, baka di ka tumutulong. 'Di ba? Pero kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin si Jesus na magtuturo sa atin. Kailangan natin yung mentor natin. Kailangan natin yung pastor natin. Higit sa lahat, kailangan ka ni Jesus. Kasi hindi siya makakagawa ng miracle sa buhay mo kung bakit pa natin pinag-uusapan to kung wala ka din naman dito, di ba? Pero, hindi tayo mawala sa bawat isa. Kanina nga, di ba, ang sabi doon sa kanta is, when I trust you, I don't need to understand. Minsan hindi natin maiintindihan yung pinapagawa ni Jesus sa atin. Hindi natin maiintindihan kung, Lord, bakit ganito? Ayoko naman to eh. Sabi mo sumunod lang. Bakit pag sasalukin mo pa ako ng tubig? Hinihiling nga nila wine eh. Pero minsan hindi natin maiintindihan yung pinapagawa ni Jesus. Hindi natin minsan mabibigatan tayo. Pero hindi ibig sabihin hindi niya tayo tutulungan at hindi niya tutugunin kung ano yung hinihiling natin. At next po. Application. Sorry, ginamit ko po ang inyong picture. Kasi for the wedding kasi. Parang, ang cute kasi niyan. Sabi ko, ang cute niyan. Kaya nilagay ko dyan. Sa application, makikita natin doon na be obedient. Ito pala. Invite Jesus to your life. Yung dalawang kinasal, alam nila kung sino yung i-invite nila. 'Di ba? Alam nila kung sino yung makakatulong sa kanila. Alam nila kung sino yung pwede nilang makatuwang. Si Maria, ginamit siya para makagawa ng miracle. Ganun din tayo. Dapat alam natin kung sino yung i-invite natin sa buhay natin. Alam natin kung itong i-invite ko ba na to is makakatulong sa akin spiritually. Sa panahon ng kinakapos na ako, sa panahon ng kasiyahan, alam natin dapat kung sino yung i-invite natin. Which is yung mga taong makakatulong sa atin. At higit sa lahat, alam nating i-invite si Jesus sa buhay natin.
Yung panahon na yun, masaya yung kinakasal, ano ba iniisip nila? Siyempre kasayahan lang. Pero in-invite pa rin nila si Jesus, tsaka yung mga taga-sunod niya. 'Di ba? In-invite niya without knowing na makakatulong yun sa kanila. Ayun yung magpo-provide ng, yung, even nga yung ano yung kinakasal, in-invite niya lang si Jesus eh. 'Di ba? Hindi niya naman alam na matutulungan siya. Matutulungan siya. What more pa kung alam natin na kaya tayong tulungan ni Jesus kapag pinapasok natin siya sa buhay natin. At ang pag-i-invite kay Jesus, hindi lang siya isang araw, Lord, nahihirapan ako ngayon eh. Invite kita muna. Or, pasok ka muna, Lord, come on. Charot. Hindi, pero panahon din na hindi lang sa panahon na malungkot tayo, ini-invite si Jesus. Sa panahon din na may big event tayo sa buhay natin. Sa panahon na sobrang, kasi minsan kapag sobrang saya natin, madami tayong pera, hindi nakakalimutan natin si Jesus pag masaya tayo. Pero kailangan nating i-invite si Jesus sa panahon na masaya tayo kasi naging tama yung desisyon nila eh. Na i-invite si Jesus, yung kinasa, syempre masaya sila nun. Hindi ko lang alam kala pastor kung stress sila. Pero yung panahon na yung masaya sila, di ba? Mas maiisip mo na mas masaya, mas i-invite natin si Jesus. Kasi minsan nai-invite lang minsan naman baliktad, lalapit ako kay Jesus. Lalapit ako kay Jesus kapag may napapagod na ako, ganyan. Kapag hindi ko na kaya, pag wala na akong katulong, pag piling ko ako na lang mag-isa. Pero, let Jesus, i-invite mo si Jesus lagi sa buhay mo. Pag naiisip mo na or nararamdaman mo na nawawala ka sa Kanya, i-invite mo siya lagi sa buhay mo. And pray and learn to wait. Si Maria dito, nag-ask siya kay Jesus, di ba? At natuto siyang maghintay. Ganon din yung application natin na matuto tayong magdasal at maghintay kung kailan at paano sasagutin ni Jesus yung mga panalangin natin, yung mga hinihiling natin sa Kanya. At number 3, be obedient servant of Christ. Sabi ko nga kanina, di ba hinihiling lang naman nila hinihiling ni Maria is wine. Inutos niya sa mga servant is punuin ng tubig yung jar. At tayo bilang obedient servant of God, paano ba tayo tumugon sa mga command, sa mga inuutos ni Jesus sa buhay natin? At 'di ba, yung mga mapapansin natin dun, hindi sila nagtanong, bakit naman Jesus pupunuin namin ng tubig to? Nasa kasalan tayo, sa tinihingi is wine. Pero hindi sila nagreklamo. Sinunod lang nila kung ano yung inuutos ni Jesus sa kanila. At doon sa last part sa verse 11, at doon nagkaroon ng pananampalataya yung mga tagasunod. Ibig sabihin, sa pagsunod natin, mas lumalalim, mas nag-i-increase yung pananampalataya natin. Lalo na sa panahon na hindi natin maintindihan kung ano yung pinapagawa sa atin ni Jesus. Mas mag-i-increase, mas lalalim, mas makikilala natin siya. Pag may pinapagawa siya sa atin na hindi natin maintindihan, may pinapagawa siya sa atin na mabigat at hindi natin kaya. Pero pag ginawa natin doon, ano sabi doon? Nagkaroon ng pananampalataya yung mga tagasunod. 'Di ba? At sabi doon, mas lumalim yung pananampalataya niya at nila no mga tagasunod ni Jesus, and be obedient servant. At yung mga servant na yon, bilis kilo sila eh. Kasi sabi ni Jesus, punuin nyo ng tubig. Pinuno nila.
pinuno agad nila yung six jars na yon na naglalaman ng 120 to 180 liters. Isipin natin yung tubig natin diyan diyan sa dito sa church, ayan, yung tubig na yan, 180 na nakalagay dito. Ganun yung pinuno nila. Sobrang dami nun at isa-isa lang yun kasi 'di ba, kuwaan lang naman nila nun balon eh. Hindi naman dito sa atin sa CR na pupunuin natin ng tubig eh. 'Di ba? Pero sumunod pa rin sila kay Jesus. Kahit ano yung pinapagawa sa kanila. At that way ay nagkaroon sila ng mas malalim at nagkaroon sila ng pananampalataya kay Jesus. Next po. Bilis. Conclusion. Sabi dito, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga, ayun ba? Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, sumalo kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam nito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya pinatawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda at kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak, pero iba ka dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Yung espesyal na alak na yan, ayun yung miracle na ginawa ni Jesus. Mas masarap pa siya doon sa mga sinabi lang ni Maria, ubos na yung wine, ubos na yung alak, pero si Jesus, binigay niya yung mas masarap na alak. Sabi dito, nasa handaan na sila, di ba? Pwede namang hindi nabigay ni Jesus yung hinihiling nila. Okay na yan, nagsaya na nga kayo, gusto nyo pa may inumin kayo, busado na kayo. Pero hindi. Makikita natin sa kwento na to, Jesus is fair. Kasi kahit anumang sitwasyon ng buhay mo, nasa kasayahan ka, nasa kalungkutan ka, pakiramdam mo, ikaw lang mag-isa, tutugunin ka pa rin ni Lord kahit anong panalangin mo. Small, big, small, possible and impossible. Magagawa siya ng miracle sa buhay mo at hayaan mo lang siyang gumawa ng miracle sa buhay mo. At si Jesus, hindi siya kay Jay na nasa kasiyahan na nga kayo, gusto niya pahabain pa. Pero si Jesus, fair siya sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon ng buhay natin. Kung pakiramdam mo ngayon, Lord, satisfy na ako kung anong meron ako. Okay lang kahit hindi masyadong ganong kayaman, pero alam mo yun, nakakaraos na. Pero tutugunin ka pa rin ni Lord. Meron doon siguro sa handaan na yon, meron dong mayaman, meron dong hindi ganun kayaman, at meron ding, kasi ang dami nga ng tao, ibig sabihin, halo-halo na yung nandun sa handaan na yon. Pero si Jesus, tinugon niya pa rin. Binigay niya pa rin kung ano yung hinihiling sa kanya. Kahit bago ka lang o luma ka pa, tutugunin ni Jesus kung ano yung hinihiling mo ngayon. At gagawa siya ng miracle kung hahayaan natin siya na gumawa ng miracle sa buhay natin. And like a wine, He not just give what we need, what we want, also what can make us satisfy. Hindi lang bibigay ni Lord, Lord, gusto ko po ng cellphone para mag-devotion. Hindi lang bibigay ni Lord mag-devotion ka, pwede mo ding makachat, pwede ka ding makapaglaro. Di ba kasi minsan masyado na tayong relihiyoso na, hindi ko na to pwedeng magamit sa leisure. Pwede mo yung magamit. Hindi lang yung mga bagay na yan. Lord, baka pag nag-oral, makapagtapos kasi ako, hindi na ako maglingkod sa'yo. Hindi, bibigay ni Lord yung makakapag-satisfy sa'yo. Hindi mo lang yan kailangan. Di ba kailangan mo yan? At gusto mo yan, ibibigay niya pa kung ano yung makakapag-satisfy sa puso mo. At hindi siya kay Jay na, hindi gagamitin mo lang to sa pag-ML
Pag binidyan kitang kotse, baka kung di ka na umatin ng Sunday eh. Pero, bibigay ni Jesus kung ano yung makakapag-satisfy sa'yo. Kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Kung ano yung bigay sa'yo ng, ano yun? Rinig na rinig eh. Makakapagbigay sa'yo nung mga bagay na hinihiling mo. Kasi in that way, mas makikilala mo si Jesus. Pero hindi din madali yun na hayaan, di ba kasi nga, sabi dun kanina, kailangan nating sumunod, kailangan natin lumapit. At ayun dapat yung hindi natin bitawan kung gusto nating magkaroon ng miracle sa Jesus. At sa panahon, makikita din dito na every time and everywhere na ibibigay ni Lord kung ano yung hinihiling mo. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. At 'di ba, nasa kasalan nga sila, nasa kasiyahan sila. Hindi naman nililing Maria 'yon na nasa kalungkutan sila na wala na tayong makain. Hindi nasa kasiyahan sila noon ng panahon na 'yun, 'di ba? Pero binigay ni Jesus kahit masaya ka. Masaya na sila noon, pero binigyan pa sila ni Jesus na makakapag-satisfy sa kanila. Kaya sabi dito, patuloy tayong kapag may panahon at sitwasyon na napupuno na tayo ng mundo na ito, magpa-empty tayo kay Jesus at hayaan niyang punuin ng mas masarap, mas masustansya, at mas fruitful, at hindi natin inaasahan na ibibigay niya. Mas masarap pa nga yun, di ba, sa first wine na binigay, sinerve nila. Pero si Jesus, mas masarap yung binigay niya. Kung may hinihiling tayo, akala natin okay na. Pero si Jesus is gagawa siya ng miracle sa buhay mo na hindi mo lubos maunawaan at higit pa sa hinihiling mo. Basta hayaan mo lang siyang ubusin at punuin ka. Yun lamang po.